Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. A pleasant good day to each and everyone. My name is Jamil Amani B. I am the presenter number 4 from the group 3. So in this lesson, we will talk about the learners with difficulty communication. So I know that some of us is makaka-encounter ng mga estudyante na may disabilities sa communication. So, mahalaga na panoorin nyo itong video para malaman nyo kung ano yung mga kapansanan at kung paano i-handle yung mga bata na may disabilities. So, okay, shall we start? Learners with difficulty communication. Communication involves the exchange of information, ideas, feelings, needs, and desires. It includes various components like speech, language, fluency, voice, and nonverbal behaviors. So the basic elements of communication are message, sender, receiver. So pag sinabi nating learners with difficulty communication is dito na nai-involve yung ating pag-exchange ng information, ideas, feelings, needs, and also the desires. So we have the basic elements of communication, which are the message, sender, and receiver. So pag sinabi nating message is we can communicate without the message. And also si sender. Si sender is siya yung pinagmumula ng ating message. So kung may sender tayo is siyempre is may receiver tayo. Si receiver is siya yung nagre-receive ng message ni sender. So okay, let's proceed to our next. Language is a formal system used by a group to communicate, and it has 5 key dimensions. So what are those 5 key dimensions? Number 1, phonology. So pag sinabi nating phonology is ito yung nag-aaral o pag-aaral kung ano yung mga tunog ng wika. For the example, yung ating alphabetical, kung ano yung tunog ng letter A to Z. So ang tawag sa kanila, ang tawag sa nag-aaral sa mga tunog na yon is phonology. Number 2, morphology. So, ano nga ba ang morphology? So, pag sinabi nating morphology, is ito yung pag-aaral o nag-aaral sa bahagi ng mga wika. For example, pinapag-aralan nila ang pagkakaiba ng kain at saka kumain. So, ang tawag po sa kanila is morphology. So, let's proceed to our next, syntax. So, pag sinabi naman natin syntax is ito yung pag-aaral o nag-aaral sa pagbuo ng wika. For example, kumain ako at kumakain ako. So, ang tawag po sa kanila is syntax. Next one is pragmatics. So, pag sinabi naman natin pragmatics is ito yung pag-aaral o nag-aaral ng mga gamit ng mga wika sa konteksto. So, ano nga ba ang tinatawag natin na pragmatics? So, pag sinabi nating pragmatics is pinag-aaralan nila kung paano gamitin ang isang wika. For example, opo. So, saan ba natin ginagamit ang salitang opo? Di ba ginagamit natin yun pag nakikipag-usap tayo sa matatanda? So, ang tawag po sa kanila is pragmatics. So, okay, let's proceed to our next. Communication disorders refers to difficulties in receiving, sending, processing, or understanding the message, including verbal, nonverbal, and graphic symbols. Speech and language impairment can affect number 1, articulation, number 2, fluency, number 3, voice, and the last one is language. So, ito yung mga maaaring maka-apekto sa ating communication. Number 1 is articulation. So, pag sinabi nating articulation is ito yung mga hirap magbigkas ng mga tunog. For example, yung tubig. So, pag sinabi nila yung salitang tubig is nagiging kubig. Number 2 is fluency. So, ang fluency naman is ito yung mga hirap magsasalita or utal-utal. Number 3 is the voice. So, pag sinabi nating voice is ito yung may mga problema sa boses. For example, maaaring paos or mahina ang kanilang boses. And the last one is the language. So, pag sinabi naman nating language is ito yung like kahit simpleng utos lang is hindi nila masunod. So, yan po yung maaaring maka-apekto sa ating communication. Okay, let's proceed to our next. Types of communication disorders.
Number 1, receptive language. So, ano nga ba itong tinatawag natin na receptive language? So, pag sinabi nating receptive language, is ito naman yung hirap makaintindi ng message o yung kahit simpleng utos lang. Halimbawa, inutusan mo siya or inutusan mo yung isang bata na patayin niya yung apoy, is dahil nga sa hindi siya makaintindi, is hindi niya magawa. Kasi nga, hindi niya naiintindihan. So, ang tawag po sa kanila is receptive language disorder. Yan po yung mga bata na hirap makaintindi. Next one is expressive language disorder. So, pag sinabi naman natin na expressive language disorders, ito yung mga bata na hirap makapagsalita or nahihirapan sila i-express kung ano man yung gusto nilang sabihin. So, ang tawag po sa kanila is expressive language disorders. Next is fluency disorder. So, pag sinabi naman natin na fluency disorders, is ito yung mga nauutal o nahihirapan sila magsalita. Next one, speech sounds disorder. So, ito naman yung mga hirap magbigkas ng tamang tunog. For example, yung rosas. So, imbes na rosas is nabibigas nila yun ng rata. So, ang tawag po sa kanila is speech sound disorder. Next one is oral muscular disorder. So, ito naman, ito yung mga bata na may problema sa paggalaw ng kanilang bibig or panga. So, isa din yan sa nakakapekto ng ating communication. So, ang tawag po sa kanila is oral muscular disorder. Next one, dysarthria. So, pag sinabi naman natin na dysarthria, is ito yung mga bata na mahina o malabo magsalita. Halimbawa, kung pag nagsasalita sila is parang lasing kung sila ay magsalita. So, ang tawag po sa kanila is dysarthria. Next one, aprasia. Ang aprasia naman is alam ng bata ang sasabihin niya, pero hindi niya maigalaw ng tama ang bibig niya para sabihin ito. So, ang tawag po sa kanila is aprasia. Next one is mutism. So, ang mutism naman is hindi nagsasalita kahit kaya niya magsalita. For example, nagsasalita siya sa bahay pero sa school hindi. So, ang tawag po sa mga ganun is mutism. Last one is delayed language. So, ang delayed language naman is nahuhuli ang bata sa pagsasalita kumpara sa kaedad niya. For example, yung 5 years old na bata is dapat alam na niya yung ABCD or yung counting 1 to 20. And may iba naman na 5 years old na hindi niya pa kaya. So, tinatawag yun na delayed language. Nahuhuli yung bata sa pagsasalita kumpara sa edad niya. Next one is specific language impairment or yung tinatawag natin na SLI. Number 1 is phonological disorder. Ano nga ba yung phonological disorders? So, di ba nasabi ko rin kanina na ito yung mga hirap magbigkas ng mga salita. For example, yung salitang saging is binibigkas nila yun ng taging. So, ang tawag po sa kanila is phonological disorder. Number 2 is development articulation disorder. So, ito naman is yung may problema kung paano binibigkas ng bata ang isang salita. So, hindi niya kaya ang bigkasin ang letrang R at saka L. For example, yung roso is binibigkas nila yun ng loso. Next one is characteristic of learners with communication difficulties. Number 1 is speech sounds disorder. So, ano nga ba itong speech disorder? So, ito yung mga errors sa mga tunog. For example, yung salitang tatay is pag binabanggit nila is nagiging tatat. Next one is distortion. Ano nga ba itong distortions? Ang distortion is ito yung mga mali sa pagbigkas ng salita pero medyo katunog pa rin. Next one is substitution. Substitution naman is ito yung pinapalitan ang tamang tunog sa maling tunog. For example, yung rabbit is nagiging wabbit. Next one is omissions. Ang omission naman is may kulang o nawawala
ang tunog sa isang salita. For example, yung banana. Yung banana is binabanggit nila ng nana. Last one is addition. Ang addition naman is may idinadagdag sa isang salita. For example, yung blue, binabanggit nila yun ng bululu. Next one is type of speech disorders. Number 1, articulation. So, ang articulation is dapat tinitignan kung tama ba ang pagbigkas ng mga bata sa tunog. For example, yung sapatos, binabanggit nila yun ng tapato. Next one is phonological disorders. So, ang phonological disorders naman is dapat tinitignan kung kaya ng bata paghiwalayin or pagsamahin ang salita. For example, ano ang unang letter sa salitang aso? So, di ba ang unang letter sa isang aso is A. And also, yung kung kaya ng bata ba pagsamahin ang isang salita. For example, kaba at hayan. So, di ba ang pag pinagsama yon is kabahayan. So, next one is stuttering. So, ano nga ba itong stuttering? Ang stuttering naman is ito yung nauulit ang salita. So, in short sa atin is ito yung mga bata na puntel. Next one is cluttering. So, ang cluttering naman is ito yung magulo, magsalita na parang mabilis magsalita at hindi malinaw. So, ang tawag sa kanila is cluttering. Next one is this voice disorder. So, ang voice disorder naman is yung bata is pwedeng paos at sobrang hina niya magsalita. Next one is language disorder. So, ito naman is ito yung may mga problema sa pag-unawa o paggamit ng isang salita. So, maaaring hirap ang isang bata sa pagsasalita o yung pakikinig at pagsusulat. So, ang halimbawa, may 4 years old na bata, pero hindi pa siya marunong sa simpleng pagsasalita. For example, gusto ko ng tubig. So, yun po yung tawag sa kanila, language disorder. Next one is psychological behavioral characteristic. Ito naman, is tumutukoy kung paano mag-isip, makaramdam at kumilos ang isang bata. For example, ang isang bata na laging galit o umiiyak kapag hindi nakuha ang gusto. Next, to identify learners with communication difficulties, the following areas are assessed by Hayward 2017. Number 1 is case history and physical exam. So, dito naman is kung pinanganak yung bata na PWD is dapat pinatignan na ito sa doktor para maagapan yung kalagayan ng bata. Next one is articulation. So, dito naman is sinusuri ang bata kung tama ang pagbigkas ng isang salita. Next, hearing. Dito naman is tinitignan kung maayos ang pandinig ng bata kasi maaaring makapekto din ito sa ating communication. Next is phonological awareness and processing. Dito naman is dapat alam ng bata yung pagkasunod ng isang salita. For example, dapat alam niya kung ano ang unang tunog sa aso. Next is language development and vocabulary. Next is language development and vocabulary. Dito naman is dapat sinusuri yung kaalaman ng bata. Next is language function assessment. Dito naman is dapat alam ng bata yung iba't ibang uri ng salita, like pagsagot, paghingi, pakikipag-usap. Next is language samples. Dito naman is pinakikinggan ang bata kung tama ba ang paggamit o pagbigkas ng isang salita. Last one is observation and natural settings. Dito naman is pinagmamasdan ang bata habang siya ay naglalaro o nakikipag-usap. So, inoobserbahan natin kung ano yung kanilang galawan or kung paano siya makipag-interact or makipag-usap sa iba. Next one is autism. So, ang autism naman is ito yung kapansanan na lumalabas bago mag 3 years old ang bata. So, nakaka-apekto rin sa pakikipagsalamuha, pakikipag-usap, at kung paano natututo mag-aral ang isang bata. So, ano nga ba ang autism? So, ang autism po is, for example, ito yung mahirap sa kanila makipag-eye contact. And also, pag naglalaro sila ng kotse is nilalagay lang ito at hindi kinikibo. And last one is naiirita pag maingay ang kanilang paligid. So, ang tawag po sa mga ganun kalagayan is autism. Yun lamang po at sana marami kayong natutunan at naiintindihan. Thank you for listening and wassalam.